Lulutuin ko ngayon ulo ng salmon. Kahapon ko to binili, labas na natin. Syempre, hindi mawawala ang gulay. Isang taling pechay. Hinog na kamatis, pwede na ang 5. Isang taling sitaw. Isang labanos. 2 malilit na gabi. Punta na tayo sa kusina. Tan. Masanto siya agaw, kakaaro, kumusta pila? Dahil kagagaling lang sa ref, unahin muna nating hugasan tong salmon para mamaya sakto malambot na siya. Sa palengke, pag bibili ka, libre ang palinis, pinahiwa ko na rin. Ang bilis ng oras, no? Kakagising mo lang sa umaga, nagluto ka ng almusal. Mamaya, magluluto ka na naman ng pananghalian. Para sigurado, 2 beses nating hugasan to. Diba? Karamihan sa pechay sa palengke, binabasa ng tubig. Para siguradong malinis, pagkatapos hugasan ng 2 beses, pabaran ulit ng tubig. Ay, nakalimutan ko pala yung pinaka-importante sa lahat. Yung ating miso. Sa halagang 5 piso, marami na yung binigay ni Kuya sa palengke. Itabi muna natin, umpisa na nating magluto. Malinis na tong kaserola. Magpainit na tayo ng mantika, 2 kutsara. Ang lagi kong inuunang igisa yung sibuyas. Okay na to, sunod na nating igisa yung bawang. Sa paggisa, inuuna ko lagi ang sibuyas, madali kasing masunog ang bawang. Pwede na to, sunod-sunod nang ilagay yung mga naiwang gulay, ang luya, kamatis. Para hindi masunog habang nagigisa, magpatak pala tayo ng konting tubig. Kasama na rin ang siling haba, gabi, yung isang taling sitaw, nilagay ko na lahat. Kasi pag nagtira, mangungulubot din sa ref. Para magkalasa na, maglalagay na rin ako ng 4 na kutsarang patis. Yung isang pirasong labanos, lagay na rin. Sabay na rin itong igisa yung miso. 2 kutsara nilagay ko, may tira pa, sobrang dami kasi. Ibabalik ko lang siya sa ref para sa susunod, meron ulit. Igisa lang natin to, antayin natin hanggang lumambot yung kamatis. Mamaya na lang yung ulo ng salmon, malambot lang kasi ang laman nun. Matitigas naman kasi yung mga gulay na nilagay natin, kaya walang problema kahit iunang igisa. Ayan, malambot na yung kamatis, okay na to. Ilagay na natin yung mga ulo ng salmon. Saglit lang natin igisa to 2 minuto, pwede na. Nabili ko siya sariwang-sariwa. Makikita naman yun sa kulay ng isda. Kapag parati ka namang namamalengke, malalaman mo naman yung sariwa sa hindi. Diba? Lagyan ko na siya ng tubig, 2 tasa. Bubudbudan ko na rin ng kalahating kutsara ng asin. Tapos pakukuluan lang natin to. Yung tubig at asin na ilalagay nyo, depende na lang kung gaano kadami yung lulutuin nyo. Syempre, tatansyain nyo na lang. Ayan, pwede na ako maglagay ng sinigang mix. 1 at kalahating kutsara. Pero kung gusto nyo ng maasim na maasim, dadagdagan nyo. Makalipas ng 1 minuto, tikman na natin. Sabay na rin i-check yung pagka-half cook ng sitaw kung okay na. Tamang-tama na. Pwede nang ilagay yung pechay. Tanggalin ko muna tong tubig na pinagbabadan. Siyempre, maigi na yung sigurado. Binabadan muna natin yung pechay bago natin ilagay. Half cook lang dapat yung pechay. Oras na malanta na siya, okay na. Ayan, lanta na siya. Patay na natin. Magsandok na tayo. Ay, kakain na naman. Paborito ng lahat, ang kumain.